Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Anja Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo Seminary Edition. At ngayong araw po ay April 7, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay eternity. Gaano katagal ang walang hanggan? And ang scripture po natin ngayong araw ay Psalms 90 verse 2. Sabi po dito, "Before the mountains were born, or you brought forth the whole world. From everlasting to everlasting you are God." Sa Tagalog po, bago nilikha ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggang sa walang hanggan. And yung eternity, sabi po dito, eternity, when used of God, means that He has no beginning, end, or change. He is the eternal, unchanging Creator, and He sees all moments, past, present, and future at once. While God exists beyond time, He still works within time according to His perfect will. And yung teaching po natin ngayong araw is, God is eternal and therefore unchanging. Sabi po dito na ang ating Panginoong Diyos po ay isa po siyang eternal. Wala po siyang hanggan, wala po siyang una, wala siyang hanggan, at wala siyang pagbabago. And teaching number 2, God exists both outside and inside of time. Sabi po dito na ang ating Panginoong Diyos ay nasa atin. Nag-i-exist siya sa buhay natin. Sa inside natin, pati na rin sa outside natin. And teaching number 3, God gave us the life of Christ, our eternal life. Sabi po dito na ang ating Panginoong Diyos ay binigay po sa atin yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo na eternal life, na walang beginning, walang end, at walang pagbabago. And application number 1, trust that God does not change over time. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na maniwala tayo na ang ating Panginoong Diyos ay hindi nagbago over the time. Dahil nga po ang eternity, dahil ang ating Panginoong Diyos ay ma-eternity, yes, wala po siyang beginning, walang end, at walang hanggan. And application number 2, do not give up because God is actively working. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na huwag tayo basta-bastang give up sa buhay na meron tayo. Because ang ating Panginoong Diyos, may pinaplano yan sa atin. Hindi dapat tayo na bibigyan lang niya tayo ng unting problems hindi natin kayang solusyonan, kaya hindi niya tayo mabigyan ng hindi natin kayang i-handle. Kaya dapat yung mga problem na nabibigay niya sa atin is nasusolusyonan natin. And huwag tayong give up agad-agad sa mga pinaplano sa atin ng ating Panginoong Diyos. Dahil siya po God is actively working for us. And application number 3, reminder that our suffering is temporary, while our hope in Christ is eternal. Sabi naman po dito na alalahanin po natin na yung mga suffering na binibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos ay temporary lamang. While yung hope na meron tayo dapat sa ating Panginoong Diyos ay eternal dahil God is actively working for us. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.